May binubuo na pong hakbang si Coach Tim Cone matapos pong buuin ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Si Hans Kwame, inuna-munan niya po ang Gilas Pilipinas bago ang pangarap na Europe. At si Coach Chot Reyes, may mga ibinulgar po siya matapos pong bumaba bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo po yung ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Magsisimula na mag-practice ang Gilas Pilipinas. Ilan nga ba ang inimbitahang players ni Coach Tim Cone para sumabak sa Asian Games? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa Daily Tribune. 12 lang po. Kung kailangan namin ng mga karagdagang players para makasama sila sa training, meron kaming players ng Hinebra, kabilang si L.A. Tenorio na hindi lamang sasali sa kupunan bilang assistant coach, kundi lalahok din po siya sa mga live drill bilang isang practice player. Malinaw po ang pahayag ni Coach Tim Cone. 12 lang po ang inimbitahan niyang players na kung titingnan po natin, mas okay. Bakit? Kasi makaka-concentrate po siya sa lahat, di ba? Yung tipong nakatutok po siya sa bawat isa kasi yun ang nga po talagang ilalaban niya sa competition no? Magagawa niyang ma-maximize ang talent ng bawat isa doon kasi nga wala nang iba pang gugulo sa isipan niya na yung iba kailangan din niyang paggalawin para makita niya kung sino yung pwede, di ba? Dito sa 12 na pinili niya, sila na yon, wala nang iba pa. Sa naunang balita, may offer mula sa Europe si Hans Kwame, dahilan para mag-alala ang ilan nating kababayan. Anong masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito pong sinabi ni Coach Tim sa Daily Tribune. Andun si Kwame kasama ni Justin Brownlee. Pinaplano talaga namin pagsamahin sila doon pero hindi kami sure kung gaano ka-fit si Justin ngayon. Doon tayo kay Hans Kwame kasi napabalita dati na baka pumirma siya ng kontrata sa Europe. Malaking bagay po yun sa kanya, di ba? Lahat kasi ng player naghahangad na mag-grow at makilala para kalaunan makatawid sa pangarap ng lahat of course na NBA. So, yung decision niya na manatili sa Gilas sa kabila ng offer mula sa Europe is malaking bagay po yan. Lalo na at sinabi ni Coach Tim Cone na hindi siya sure kung gaano ka-fit ngayon si Justin Brownlee. Medyo mabigat, no? Si Justin hindi ganun ka-fit. Kung sakali ba ilang bagong players ang huhugutin ni Coach Tim Cone dito? Tingnan po natin sinabi niya sa Daily Tribune. Yung players sa Japan, hindi sila available. Magkakaroon tayo ng humigit kumulang sa 60 to 70% ng kupunan bagong players na naglaro na sa akin, or nakasama ko na. Ito na nga yung sinasabi na familiarity. Unang-una kasi wala na talagang oras. Kaya kung huhugot siya ng hindi niya kabisado or hindi siya kabisado ng players, mahirapan talaga sila pare-pareho. Kaya yung decision niyang kuhanin ang mga nakasama niya na dati pa is isang strategy yon na magbe-benefit po ang lahat doon. Yung tipong hindi na siya mahihirapan, maging ang players kasi kabisado na nga po yung kanyang sistema. Yung mga World Cup campaigner na si CJ Perez at Jamie Malonzo, kasama ba sila sa bubuuin ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa Daily Tribune pa rin po yan. Out na si CJ Perez at Jamie Malonzo. Nagplano rin kami na kumuha ng college players kasi wala nga yung mga B-League players. Pero naisipan namin na the best kung dalahin na lang yung mga PBA players kasi limitado na tayo sa oras. Yun na nga po yun, yung limitado sa oras, di ba? Imagine 2 weeks practice lang sila ha. Parang katulad lang din na nangyari sa World Cup. Ilang araw na lang competition na at saka pa lang sila nabuo, di ba? Pero wala naman kasi dapat sisiyan kasi nga dikit ang World Cup at yung Asian Games. So ang mangyayari talaga dyan, maiipit ang tutulak sa Asian Games kasi yung mga players sa World Cup, wala na. Hindi na pwedeng makasama sila. Matapos mabuo ni Coach Tim Cone ng kupunan para sa Gilas, ano ang nakikita niyang unang hakbang para dito? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa Manila Standard. Unang hakbang matapos mabuo ang kupunan ay magpo-focus ako sa aking estilo. Kailangan kasi maging defense-oriented ang kupunan. Yon ang magiging lamang natin. Doon tayo sa defense-oriented. Doon naman talaga nakilala si Coach Tim Cone lalo na ng dekada 90 kung saan hawak niya si Barrientos, Lastimosa, Hawkins at iba pang players ng Alaska, di ba? Kinatakutan sila nung time na yon, ha? Kasi kapag Alaska kalaban mo sa finals, parang Chicago Bulls siya nung araw. Itala mo na panalo, sabi nga nila, di ba? Si Coach Chot Reyes, di ba isa rin sa kanyang mga assistant dati yan? At napag-usapan na rin lang si Coach Chot Reyes, silipin natin ang kanyang bagong pahayag. May lumabas kasi dati, nakawalan daw ng legit point guard ang rason, kaya bokya tayo dito sa World Cup. Ano nakikita niya dito? Or nakikita ni Coach Chot Reyes? Ito pong sinabi ni Coach Chot sa power and play ni Sir Noli Iyala na nakareport po yun sa spin. Ang issue ay hindi ang kakulangan ng lehitimong point guard.
Ang issue dyan is kawalan ng oras na magkasama. Yun talaga yun. So kung titingnan mo talagang mabuti, nabuo sila kapos na rin po sa oras no? Hindi nga sapat para makabuo ng chemistry ang kupunan nung time na yon. Yun siguro sinasabi ni Coach Chot. Si JC, late na siyang pumasok. Si Kai, late na rin siyang pumasok. Siyempre may dahilan naman sila at valid po yung rason nila kaya medyo late na sila dumating. Malaking factor po talaga ang oras para po sa paghahanda sa ganong katinding competition. Yung style of play sinisilip din kaya isa lang ang naging panalo ng Gilas. Anong masasabi dito ni Coach Chot? Ito po ang sinabi niya sa power and play ni Sir Nolly Iyala na nakareport sa spin. Sa tingin ko, hindi estilo ng play ang issue dyan. May ilang issue lang talaga nun. Ang isa is yung playing time, napunta kay Clarkson. At kay Jamie Malonzo, maganda naman kasi nilaro ni Dwight Ramos. Yung dalawang position kung saan pwede maglaro si Jamie, okupado ni Dwight at AJ. Yung dalawang yon maganda ang inilaro nila. So mahirap talaga. Yun na nga ang mahirap dun no? Pareho kasi maganda inilaro ni Dwight at AJ Edu. Lutang na lutang yung ability nila, di ba? At para sa isang coach na nakikitang magandang ginagawa ng kanyang player, parang mahihirapan talaga magpasya kung pauupuin niya ang isa or sino man sa kanila, di ba? Kay Dwight at AJ Edu, kung sino yung matagal niyang pauupuin or kung sino yung papapasukin. Medyo mahirap po talaga yon. Naging issue din ang tila hindi pagbibigay ng playing time kay Kai Soto. Ano ang sagot ni Coach Chot Reyes sa isyong yan? Ito po ang sinabi niya kay Sir Nolly Iyala sa power and play na nakareport sa spin. Sabi nila sa Game 1 sa Dominican Republic, dapat daw naglaro ng mas matagal si Kai. Ang sagot ko, sino iuupo ko? Si AJ o si Junmar? Yan ang issue. Dapat ko bang iupo si AJ o si Junmar o si Dwight? Alam niyo, isa lang ang nakikita ko sa linyahan ni Coach Chot Reyes sa power and play ni Sir Nolly Iyala. Napakahirap maging isang coach. Kasi katulad nung sinasabi niya, hindi niya talaga alam kung sinong pipiliin para paupuin at papasukin para mag-perform. Kasi nga, magandang ipinapakita ng mga binanggit niya, di ba? Si Dwight, si AJ, si Junmar. Wala talagang duda, maganda talaga inilaro nila. Kaya medyo nahirapan talaga si Coach Chot Reyes na i-rotate ang kanyang mga tao nung time na yon. Kasi nga, nagpe-perform. Balikan po natin si Jordan Clarkson at Kai Soto kasi sila yung huling pumasok sa kupunan, di ba? Ano ang inaasahan ni Coach Chot Reyes sa dalawa bago pa magsimula ang World Cup? Ito po ang sinabi ni Coach Chot kay Sir Nolly Iyala sa kanyang power and play na nakareport sa spin. Habang tumpak na tumpak ang ating programa at schedule, gusto naming ando na lahat Pasok na nung July 25. Unti-unti, si Jordan Clarkson pala darating ng August 8. Tapos, dapat si Kai Soto, tapos na yung NBA Summer League ng July 17. Pero hindi siya dumating dahil sa kanyang problema sa likod. At syempre, nabali yung kamay ni Scottie. Kung titignan natin, ang daming naging problema ng kupunan bago pa sumalang sa World Cup, di ba? Pero hindi na siguro tong panahon para magsisiyan ng lahat no? Kasi tapos na nga, di ba? Andyan na yan. Ang maganda siguro ngayon, isarapin natin ang Asian Games. Suportahan natin sino man ang piliin ni Coach Team kasi alam natin na gagawin nila ang lahat ng makakaya para manalo at maipagmalaki ang ating bansa. So guys, maraming salamat.